Pero salamat sa Panginoon kasi nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, nandito ka ngayon, salamat. Salamat sa Panginoon dahil nakita kita ngayon. I know yung mga iba dito may mga pinagdaraanan, yung mga iba dito may mga problemang dala-dala. Yung mga iba dito walang trabaho, yung mga iba dito sobra naman ang trabaho. No, yung mga iba dito gustong magpahinga pero pinilit pumunta. Yung mga iba dito may mga trabaho nag-half day, pumunta pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations at napagtagumpayan mo ang buong linggong ito. Amen po ba? Sino dito yung na-empower sa mga nakaraang linggo, araw? Pwede ko pang marinig ang inyong hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! At salamat sa Panginoon kasi today, introduction pa lang yung last week, no? During the time of, sa time ni Pastor Stephen, ang ating kaibigan, no? Na ginamit ng Panginoon to encourage the church, to empower the church. At naniniwala ako na sa pamamagitan ng divine intervention ng Panginoon ay magpapatuloy ang ating friendship when it comes to empowering the leaders, no? The church, the body, hindi lang tayo but of course the other community sa pamamagitan ng partnership natin with their church. And I do believe na hindi doon nagtatapos. Naniniwala ako na simula pa lang yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, particularly in this church. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan lang nating makita yung pinaka-purpose kung bakit tayo nandito ngayon. Amen po ba? Pag hindi natin alam kung ano yung pinaka-purpose kung bakit tayo pumupunta sa church, nagsasayang tayo ng oras. Tama po ba? Pero kapag alam natin na may purpose kung bakit tayo dinadala ng Panginoon sa church, hindi ka lang pupunta dito just to say na nagsimba ako at nawala yung kasalanan ko. Amen po ba? Pupunta ka dito ng merong purpose, merong kang expectation, not coming from the pastor or anyone, but comes from the Lord. Nakuha niyo pa? Anong ine-expect natin ngayon? Ngayong umaga, nagagawin ng Panginoon sa buhay natin. Tanungin mo yung katabi mo, anong ine-expect mo na gagawin ni Lord sa buhay mo? Mata sa mata, tignan niyo siya. Yan. Meron ba? Parang wala ata. Aming dakilang Diyos, patuloy ka naming itinataas sa aming pong kalagitnaan. Salamat dahil minsan pa ipinaparanas at ipaparanas mo pa, Panginoon, ang mga dakilang bagay, himala, Panginoon, na ikaw lamang ang nakagawa. Lord, we pray, Father God, at this very moment of time, may you, Father God, be the center. Kunin mo, Panginoon, ang lahat. Ikaw lamang, Panginoon. Wala na pong iba sa amin pong mga buhay. Lord, ang mga sisidlan na meron po kami ngayon, empty us, O God. Nang sa ganun ang mga salita mo, ang siyang patuloy na maranasan, tanggapin ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Holy Spirit. Patuloy kang magministeryo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Nowadays, marami ang excited. Tingnan mo yung katabi mo kung excited yan. Pagpasok pa lang dito sa church, makikita na natin yung excitement. Tama ba? Sabi ko kanina, kung alam mo yung purpose mo, pagpasok mo dito sa church, makikita mo sa mukha niya yung excitement. Tama ba? Yung excitement. Pero kapag hindi niya alam kung bakit nandito sa church, o kung bakit nandito siya ngayon, hindi mo makikita yung kagalakan. Tama po ba? Tingnan nyo kang isang taong talagang intentional to encounter the Lord. Sabado pa lang ng gabi, naghahanda na yan. Amen po ba? Sabado pa lang ng gabi, hinahanda na niya yung sarili niya upang katagpuin ng Diyos. And yun yung gusto nating i-culture doon sa family natin. Amen po ba? Na pagdating ng Saturday, kahit anong pagod, Lord, I am ready
Minsan, may mga kapatid tayo na hindi nakakapagsimba. It doesn't matter. Pero mas maganda kung nandito kayo. Minsan, talagang hindi natin maiwasan dahil may mga sakit, may mga trabaho, naiintindihan tayo ng Panginoon. Pero I would like to remind everyone, no, pagdating pa lang ng Sabado, dapat excited na tayo katagpuin ng Panginoon sa araw ng Linggo. Amen po ba? At makikita mo yan kanina, pagpasok ko dito, nakita ko yung mga mukha nila, excited sila. Ang alam nila, si Pastor Stephen pa rin ang preacher. Si Pastor Chris na pala. Amen po ba? Pero alam niyo po, natutuwa ako kasi nakita ko sa bawat isa sa atin that it is not about the pastor. It is all about the Lord in you. Amen. Tama po ba? Hindi natin i-culture yung foundation natin na nakabase sa mga tao. Nakabase sa mga pastor, sa mga leader. Amen po ba? Ang i-culture natin is that pupunta tayo dito, we are going to serve the Lord with expectation because our foundation, the center of everything in this church, in your life, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, sinong sentro ng buhay mo? Nowadays, marami pong excited, no? As we can see, Christmas is approaching. In fact, ang Pilipinas, Setyembre pa lang ay talaga namang mararamdaman mo na ang Pasko. Tama ba? Hindi ko alam kung nararamdaman din niyo sa loob ng bahay ninyo. Kami, hindi naman kami ganoon ka sa decoration. Pero yung si Samunim, naghanda rin siya ng isang maliit na Christmas tree doon sa tabi pa ng aming higaan para ma-remind daw ako na ngayong week na ngayong na to ay Pasko. Sabi ko naman, no, merong mang mga decorations sa mga bahay natin o wala. I understand. Naiintindihan ko that these are not the priorities of my life when it comes, no. Marami kasing mga tao kapag pinag-usapan natin ang Pasko. Ano po yung nasa isip nila? Paghahanda, pagpasok pa lang ng Setyembre, maggagastos na yan, bibili na yan, napakalaking parol. Kanina po sa embassy, nagkaroon kami doon ng lantern, lightning. Tama ba yan? Lantern. Okay, nagkaroon kami doon and tuwang-tuwa sila, tuwang-tuwa kami doon. Isang pindot lang, tapos tuwang-tuwa kami. Pero kita mo sa mukha ng mga kapatiran talaga na may pagod, yung mga iba galing pa sa ibang lugar, mga puyat. Amen po ba? Nowadays, no, pagpasok ng Pasko, since ang tema po natin for the whole December ay pinamagatang, sabi mo sa tabi mo, revealed. Revealed. Maraming taon na ang lumipas nang ibigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang nag-iisang anak. Ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At doon pa lang nakita po natin, ni-reveal ng Panginoon kung ano yung puso niya. Yung totoong pag-ibig niya para sa atin. Hanggang sa ngayon, nararanasan natin yan, nararamdaman natin yan. At naniniwala po ako na it is not about the preparation na ginagawa natin for us to feel Christmas, for us to experience Christmas. Hindi sa dami ng handa, hindi sa dami ng mga dekorasyon, hindi sa ganda ng mga damit, hindi sa dami ng regalo, not even sa mga material na natatanggap natin from our friends or kung sino man. Maraming Pasko ang lumipas, kaunti lang ang natanggap kong regalo. May mga Pasko pa nga na wala akong natanggap. At kung nag-base ako doon, sobrang lungkot ko sana, Jomar, Carl. Amen po ba? Salamat sa Panginoon kasi tinuruan niyo ako na maging kontento na dapat ang sentro ng Pasko ay hindi sa mga material na bagay na nasa paligid natin. Because many years ago, ibinigay na ng Panginoon ang pinakaregalo natin. Tama po ba? Sino yung pinakaregalo natin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero minsan o most of the times, nakakalimutan natin yan. Tama ba na ang pagsapit ng Pasko, ano kaya yung matatanggap kong regalo? Di ba? Baliktarin natin, ano kaya kung minsan baliktarin natin, ano kaya yung ibibigay kong regalo? Tignan nyo, malungkot kayo. Amen po ba? Walang nag-react? Amen po ba? Pero alam niyo po, yan yung kauna-unahang nasa isip ng Panginoon nung nakita niya kung gaano kasama ang tao.
Na para bang nakita niya isang anak na sobrang kulit, sobrang tigas ng ulo. Bilang isang tatay, di ba? Minsan magagalit ka. Pero alam niyo ba yung pinakatatay natin? Imbes na parusahan niya tayo, nag-isip siya. Sabi, ano kayong pwede kong gawin? Para ang aking mga anak ay matuwa naman at kilalanin akong kanilang totoong tatay. At doon po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Doon pala makikita natin that God revealed the real gift of Christmas. Amen po ba? Kaya huwag kayong malulungkot kapag wala kayong natanggap na regalo ngayong Pasko. In fact, dapat maghanda tayo. Amen po ba? Maghanda tayo para sa mga tao. Alam niyo po, ganun yun eh. Sabi nila, kapag nalulungkot ka, maghanap ka ng mga tao na malungkot. Kausapin mo sila. Magiging malungkot kayong dalawa. Hindi. Kausapin mo sila and try to convince them, try to pray for them. Diba? Be a blessing to them, in short. And after that, makikita nyo po, kayo ay mapapalakas. Ganun po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sa sobrang daming kasalanan, nakakalungkot nga naman bilang isang tatay, makikita mo yung mga anak mo na napapariwara, na para bang wala ng magandang bukas para sa kanila. Pero alam niyo po, ang ginawa niya, He gave His only begotten Son para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ngayon, titignan natin, no? Revealed. Yan yung pinaka-series natin for the whole month of December. And we are going to focus not on the decorations about Christmas, but we are going to focus on Christ Jesus Himself. Are you excited, mga kapatid? Every year, sabi ko nga kanina, Christmas often pag sinabi nating Pasko, kailangang mayroong dekorasyon, may mga pailaw, may music, may mga magagandang mga damit, regalo. But let me clear this concept sa ating mga Kristiyano, particularly sa ating may mga Kristo sa buhay, that Christmas is not about decorating the darkness. Naalala niyo po, ang Pasko ay isang sitwasyon na kapag dumako na ng Setyembre, bago mag-Setyembre, napakadilim ng mga bahay, walang mga Christmas light. Tama po ba? Nagtitipid ang lahat. Tama ba? Nagtitipid ang lahat. Naalala ko tuloy noon, laging sinasabi ng lolo, tignan niyo yung ilaw sa likod. Anong oras na? Patayin niyo na. Sayang yung kuryente. Di ba? Isang bahay lang, isang ilaw lang ang nakasindi. Magdamag na yon. Pero pagsapit ng Setyembre, ano nangyayari? Diba? Kahit mga pader natin, nilalagyan natin ng ilaw. Dinidekorasyonan na natin. Tama po ba? Amen po ba? Bumibili tayo ng magagandang damit. Pati yung katawan natin, nilalagyan natin ng dekorasyon para mas maging maliwanag. Imagine that, no? Hindi tayo inutusan ng Panginoon na sa kanyang pagdating kailangan ito yung dapat nating mga gawin. In fact, ang sabi niya, sapat na tayo ay makakilala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Christmas is not about decorations. Christmas is not about decorating the darkness. It is about destroying it through Jesus. Amen po ba? Amen? Pwede bang palapakan natin ng Panginoon kung naiintindihan natin yung sinasabi ni Pastor? Jesus did not decorate darkness. He defeated darkness. Amen. Darkness did not improve our life. Nung naglagay man na tayo ng mga Christmas light, nagpaganda tayo ng ating mga bahay, bumili tayo ng napakaraming ng regalo, naging maayos ba yung buhay natin? Parehas lang naman. After ng Pasko, ganun pa rin. Mas naging worse pa nga eh. Bakit? Dumami yung utang. Di ba? Amen po ba? Darkness did not improve our life. Darkness did not adjust. Darkness was confronted
by the light. Anong sinasabi ni Pastor dito? Yung mga perspective natin na gano'n, binago ng Panginoon nung dumating siya. Hindi naman kailangang sobra-sobrang, walang masama sa paghahanda. Kahapon nga dito, napakarami nilang handa, nadamay pa yung mga media team, no, sa pag-aayos. Hindi masamang magbigay. Pero kapag yung mga bagay na ito nakakapagpabigat na po sa atin, doon nagiging hindi maganda. Amen po ba? Amen. Sabi dyan, when Jesus came, He did not blend it. But bago dyan, basahin natin yung text natin for today. Kaya sabi dyan, nakalagay dyan bro. Ang title po ng message natin for today is, sabi nga natin, Light in the Darkness. Sigaw natin, Light in the Darkness. May kantang gano'n, liwanag sa dilim. Tignan mo yung katabi mo kung nagliliwanag. Dahil yan sa makeup. Amen po ba? Light in the darkness. Sige, basahin natin yung text natin. Ang sabi dyan sa Isaiah chapter 9, dalawa yung passage natin for today, sa Isaiah at sa John. Ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 2, the people walking in darkness have seen a great light. In those living in the land of the deep darkness, a light has dawned. Then, talon tayo sa John. Sabi sa John, in verse 4, sabi doon, chapter 1, verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Ang sabi diyan, when Jesus came, He did not blend in, but He broke in. Nakita po ninyo, noong pumunta si Jesus Christ dito, meron ng standard ang mundong ito. Meron na silang nakasanayan. Tama po ba? Meron na silang sinusunod. In fact, they're very familiar and very strict when it comes to the law. Diba? Ang law, alam niyo po yan, yung batas ni Moses. Ano pa nga sila memorize pa nga nila eh. And during that time, walang Bible. Scroll lang ang meron. Di ba? And for you to know, no, ang scroll na yon, nandoon lang siya sa simbahan. Nandoon lang siya sa synagogue na tinatawag. Amen po ba? And if you want to read it, hindi mo magagawa yan. Meron lang iisang nagbabasa doon. And you have to be very attentive with that. Kung gusto mong isulat mo. Pero hindi mo makukuha. Nakanya pa, hindi nyo makukuha. Now, kung titignan ninyo, marami mga Hudyo, during that time, memorize nila ang scroll. Hindi pa Bible ang tawag nila, pero gano'n na rin yun. Scroll. Sabi nga natin, scroll. Memorize nila. Tanungin natin yung katabi mo. Anong ilang passage ang memorize mo sa Bible? Meron ba? Sino dito yung nakaka-memorize ng Psalms 23? Yan ang challenge sa atin ngayon. No? Alam niyo, during the time na nag-aaral ako ng Bible School, hindi kami kakain kapag hindi kami nakakapag-memorize ng verse. Kaya na-memorize ko ang Psalms 23 ng 5 beses. Amen po ba? Minsan kasi pag hindi tayo sobrang nahihirapan, very comfortable tayo, hindi tayo lumalago, hindi natin pinipersa, dinidiscipline yung sarili natin na basahin yung Bible. Tama po ba? Amen. Kahit na walang nanunood o walang nakakakita, we can do it. Pwede nating basahin, i-memorize ang salita ng Panginoon. Amen po ba? So, during that time, pumunta si Jesus Christ dito sa mundong ito, ang daming nabigla.
Amen po ba? Ang daming nabigla. Because he is claiming that he is God. He is the Savior. Naka niyo pa? Meron ng existing law during that time. Ang sabi pa nga niya, di ba? Nung pumunta siya doon sa temple dahil nakita niya na napakaraming mga nagtitinda, no, ginawang palengke yung bahay panambahan, bahay panalanginan. Anong ginawa niya? Sobrang galit na galit siya. Anong ginawa niyo sa tahanan ng aking tatay? Na dapat nagiging tahanan ng panalanginan, pero ginawa yung tahanan ng, ano po? Kalakalan. So, sobrang galit na galit siya. Nasabi niya, sirain ninyo ito. No, sirain ninyo ito. At sinisigurado ko sa inyo, in 3 days, itatayo ko. No, well, the Lord is not pertaining to the temple, physical temple. Sinasabi niya doon ay yung sarili niya mismo. No, sarili niya mismo. At nangyari naman yan, kung babasahin natin, nangyari yan, kaya nga namatay siya. No, hinayaan niya na mamatay siya. May mga senaryo na pwedeng hindi mangyari. Pinigilan siya ng mga taong kunyari ay may concern sa kanya, pero hindi na pangyari. Amen po ba? And at the end of the day, makikita po natin that the Lord Himself, siya mismo yung nag-offer. Walang namilit. Tama ba? Walang namilit. Kundi siya mismo yung nag-offer ng kanyang katawan for us to be saved. Amen po ba? Balikan natin yung text natin. Sabi doon, yung decorations ng buhay natin, minsan, nami-misinterpret natin na for us to see God, for us to experience God, for us to understand God, we need to do something sa pamamagitan ng ating mga personal na kakayahan, personal na kaisipan, at personal na mga bagay na dapat natin. Well, naniniwala po ako, hindi naman masama na gumawa ng mga mabuting bagay. Lalong-lalo na, no? Hindi masama yan. Hindi masamang tumulong, hindi masamang, lahat ng mabubuting bagay na ginagawa natin, okay yan. Walang masama doon. But when it comes, no, to experience, para mas maranasan natin yung totoong sinasabi ng Panginoon na liwanag, na kagalakan, na pagpapala, we need to allow Jesus to come into our life. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Makinig po kayo mabuti. Sa pamamagitan ng gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Most of the times, marami mga tao pagod. Kasi pinipilit nating maging mabuti. Tama ba? Most of the times, maraming tao, kahit sa loob ng church, nagugulumihanan. Kasi pinipilit nating intindihin. Kahit sino po, hindi natin maiintindihan si Lord. Amen po ba? Kahit sino. Sabi nga sa Bible, you cannot please God sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Alam niyo po, sabi sa Bible, through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. So kahit gawa tayo ng gawa, hindi ko sinasabing baka next Sunday, wag na kayong gumawa dito. Hindi ganun. Kahit gawa tayo ng gawa, pero kapag intention natin, hindi tama, you cannot please God. Sabi mo sa tabi mo, gumawa ka, pag-isipan mong mabuti kung talagang yan ay para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Meron pong 3 bagay. Merong isang point dito na gusto kong sabihin. Sabi dyan, darkness cannot stop divine light. Sabihin nga natin, darkness cannot stop divine light. In Isaiah chapter 9 verse 2, ang sabi doon, the people walking in darkness have seen a great light. Meron pong situation dito para mas maintindihan natin kung ano ba yung sinasabi ng kontekstong ito. Meron ditong political situations sa bansa po ng Judah during that time. At para mas maintindihan natin ito, kailangan yung bumalik doon sa previous chapter, which is the chapter 8. Ano ba yung nangyari doon? In chapter 8, makikita natin dito during the reign of King Ahaz. Sino ba si Ahaz? King of
Judah. Okay po ba? Naku, kailangan talaga nating i-pursue ang ating Okay. But anyway, pag-pray natin yan, magkaroon tayo ng Bible school para lang sa ganun mas malalim, yung natin, yung pag-aaral natin sa church history in the future. Okay, so during 775 to 715 BC, okay, makikita ninyo doon, Judah, during that time, Judah was facing a serious national crisis. Merong crisis during that time, yun yung tinatawag nilang Syro-Ephraimite War. Anong ibig sabihin nito? Yung Syria at yung Israel, ang Aram or Syria during that time at ang Israel, Ephraim naman during that time, nagkaroon po ng they form an alliance, isang samahan na kung saan ang intensyon ay para pabagsakin ang Judah during that time. They threatened to attack Judah and remove King Ahaz, the king of Judah during that time. Ang goal nila was to force Judah to join the rebellion against Assyria. At alam niyo po ang nangyari dito, instead of trusting God, ang hari ng Judah, si Ahaz, mas pinili po niya na ang humingi ng tulong from Assyria. Alam niyo po ang Assyria during that time, isa itong lugar na kung saan punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Nariyan ang mga Diyos-Diyosan, nariyan ang prostitution, name it, lahat ng mga kasalanan natin nandiyan during that time. Pero ang Assyria talagang they are so much on idolatry during that time. Noong nagipit na itong si King Ahaz, ano pong dapat niyang gawin? Dapat lumapit siya sa Panginoon. Tama po ba? Dapat lumapit siya sa Diyos, pero hindi yun yung unang ginawa niya. Ano pong ginawa niya? Lumapit siya sa Assyria na kung saan ang pinaniniwala ang Diyos ay walang iba kundi yung mga Diyos-Diyosan na gawa ng kanilang mga kamay. Nakao niyo po, dumarating sa buhay natin na sobrang gulong-gulo tayo. Hindi natin alam. Minsan kasi dinadala tayo ng Panginoon sa pinaka-dead end ng ating pananampalataya. Yung bang tipong dadalhin ka niya sa walang-wala na talaga. Lord, minsan pa may mga katanungan tayo, ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo, binigay ko na Panginoon ng lahat-lahat, napaka-faithful ko sa time, nagpe-pray ako, nag-church ako. Lord, lahat binigay ko sa iyo. Isa lang naman yung prayer ko. Napaka-simple lang, pero bakit hindi mo binigay? Amen po ba? Ako, maraming beses pong nangyari sa buhay namin mag-asawa yan. Hindi ko lang sinasabi sa inyo kasi ayaw kong madagdagan ng iniisip ninyo. Biro lang. Pero at the end of the day, ang bagsak po, lapit pa rin sa Panginoon. Pero hindi nyo po alam, maraming beses na. Sabi ni Pastor Stephen nung wag niyong ikukwento ha. Anyway, naka-live pala tayo. Sabi niya, alam mo ba, Pastor, minsan every Monday, yan yung mga araw na kung saan gusto ko nang umalis magpastor. Tama po ba? Pero pabiro lang naman po yon. Pero ang ibig sabihin nun, yan yung mga araw na kung saan kinakatagpo kami ng mga kahinaan ng aming pong mga katawan. Ibig sabihin, parang gusto mong magpahinga maghapon, wala kang iniisip. Diba? Wala akong iniisip na church, wala akong iniisip na appointment, wala akong iniisip na mga plano sa church. Wala, totally kakain lang, matutulog. Yan yung Monday namin. Pero hindi pwede. Amen po ba? Hindi pwede. Kailangan tuloy-tuloy. Kailangan tuloy ang laban. Ang point ko po doon, minsan dinadala tayo ng Panginoon sa mga punto ng buhay natin na para bang wala na tayo magagawa. Why? Because God wants you and me to come to Him of who we are. Amen po ba? Wala kasi tayo may tatago sa Kanya. Alam ng Panginoon ng lahat sa atin. Amen po ba? Amen. Ganito yung nangyari doon. Di ba? Wala na silang magagawa. Nandyan na merong namumuong labanan, merong namumuong grupo na kung saan pag nagkaroon sila ng pagsasama, posibleng bumagsak ang kanilang bayan. Ano pong nangyari dito? Yung leader nila, hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya ano pong nangyari? Pumunta doon sa kampo na kung saan hindi naman dapat puntahan.
Imbis na siya ay lumapit sa Panginoon, isurrender ang lahat sa Panginoon, siya po ay nabagabag at lumapit sa kalaban. Kaya, parehas silang naging talunan. Pero salamat sa Panginoon kung babasahin niyo po yung kwento sa biyaya ng Panginoon. Kahit papaano, no? Kahit papaano, sila po ay ginabayan ng Diyos. Maraming silang pinagdaanan, maraming pagbagsak dahil sa kanilang kapalaluan. Pero at the end of the day, kung babasahin niyo po yung kwento, kinaawaan pa rin sila ng Diyos. Ano yung mga pagsubok sa buhay natin ngayon na kung saan sasabihin natin, masasabi natin na wala nang pag-asa? Amen po ba? Na pwede natin sabihin na napaka-unfair ng Panginoon. Marahil ang dami natin paghahanda, marahil nag-expect tayo sa Panginoon na kung saan aalagaan niya tayo, aalagaan niya yung business natin, yung family natin, hindi niya tayo pababayaan. Kasi nga, lumapit tayo sa Kanya, binigay natin ang buhay natin sa Kanya. Ibig sabihin ba nun, kapag hindi sinagot ng Panginoon ang ating mga panalangin, hindi na sa Diyos? So ibig sabihin, Diyos lang natin siya kasi pinuprovide niya yung pangangailangan natin. Pinapagaling niya tayo. E paano sa mga panahon na tinetest niya tayo na ang purpose lang naman ng Panginoon ay para palakasin tayo, para i-uplift, i-level up ang ating pananampalataya. Nami-misinterpret pa natin siya minsan, most of the time. Amen po ba? And I would like to encourage you, lahat ng mga pinagdaraanan natin, alam ng Panginoon. Sa mga panahon na sobrang hirap na po tayo, isipin natin, the Lord is always with us. He is always with us. In fact, nandito siya sa ating mga buhay. Yung testimony ko sa aming mag-asawa, sobrang amazing si Lord. Wala nang pag-asa. Totally kailangan na naming bumalik sa Pilipinas. Nabagabagaw, Lord, papaano ang church? Papaano yung mga kapatiran namin, ang dami nilang mga pagsubok? Sino magpapalakas sa kanila? Sabi ni Lord, kahit wala ka, mabubuhay ang mga yan. Napahiya tuloy ako. Amen po ba? The same thing with you. Kahit naman wala tayo dito, kung ministry ng Panginoon, magpapatuloy yan. So anong point po doon? Privilege na tayo ay nakakapaglingkod. Privilege na tayo ay napaparito sa church para tayo magpuri. Privilege na tayo po ay nagpapagamit dito. At dahil binigyan tayo ng pribileyo ng Panginoon para paglingkuran sa simbahan nito, pagbutihin na po natin. Ibigay na natin yung pinaka-the best natin. I know may mga pagsubok kayo na pagdaraanan. I know may mga pagsubok kayong sobrang hirap tanggapin. Pero naniniwala po ako, never kayong iniwan ng ating dakilang Diyos. Bakit nandito pa tayo ngayon? Why? Because of the grace of the Lord. Amen po ba? Tapikin mo yung katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Kaya nandito ka ngayon. Marami tayo mga kadiliman sa buhay, pero napapansin ninyo kapag dumating ang ilaw ng Diyos, nawawala ang kadiliman. Amen po ba? Ang sabi sa John, the light shines in the darkness. Yes, ang mundong ito nababalutan ng sobrang dilim na kasalanan. Pero remember that darkness in life, when Jesus came in, nagliliwanag. Amen po ba? Kaya nga ang mga taong walang Diyos, they don't acknowledge Jesus as their Lord and Savior, madilim ang buhay. Bakit po kapag dumating ang pagsubok sa kanila? Sobrang dilim. Pero sa mga taong may Kristo, pag mayroong mga pagsubok, ano pong nangyayari? Mas lalo nilang nakikita yung liwanag. And they let Jesus drive their life towards the light. Because Jesus is the light. Amen po ba? Amen. Ang sabi doon sa verse 5, the light shines in the darkness. And the light is Jesus Himself. And the darkness, sabihin nga natin, and the darkness has not overcome it. Kaya kapag mayroong Jesus, mayroong Kristo sa buhay natin, kahit anong dilim ng buhay natin, kahit anong pagsubok pa yan, pag si Kristo ang pumasok, nagkakaroon ng liwanag. Amen po ba?
Kaya huwag kang mag-alala kung ano man yung mga pagsubok mga yon. Acknowledge that Jesus is Christ. Kung ano man yung mga sobrang lungkot, hindi sinagot ng Panginoon ang mga panalangin mo, naniniwala ako na may mabuting pangako magandang pangako ang Panginoon. Plano ang Panginoon over those situations. Nawalan tayo, nalugi tayo, naniniwala pa rin ako na mayroong magandang plano ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kung ano man ang nawala, if you acknowledge that Jesus will going to provide, He will double it and even triple it. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. The Bible does not say darkness resisted the light. Tatandaan natin yan. Ang sabi doon, it says darkness could not overcome it. Hindi pwedeng mapagtagumpayan ng kadiliman ang liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan sobrang dilim ng buhay natin, but when we realize na ang kailangan lang pala ay sindihan ko yung liwanag, I will allow Jesus in your life to take over the wheel ng ating mga paglalakbay, to take over the problem na meron po tayo, to take over the business, to take over our family, to take over our life. Unless Jesus is not there, hindi natin makikita ang totoong liwanag. Amen po ba? Marahil sasabihin nyo, Pastor, hindi mo kasi naiintindihan yung naranasan ko, yung naramdaman ko, pinagpaguran ko ito. No? I know, wala ako sa lugar para questionin kung ano yung, i-judge kayo kung ano yung mga pinagdaanan ninyo. Pero isa lang yung masisiguro ko, if you allow Jesus over those situations, naniniwala po ako na magkakaroon po tayo ng kapayapaang tanggapin ang lahat ng mga bagay ito because we believe that Jesus is in control of everything. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. You don't need to fight darkness in your life. Kaya marami mga tao pagod kasi nakikipaglaban tayo sa kadiliman ng ating mga buhay. Ano pong kailangan natin? Like kung sinasabi dito, surrender it to the Lord. Pag hindi mo kaya surrender it, wala ka naman magagawa. Alam niyo po, dumating sa time sa mga nakarang linggo, hindi ko naman talaga kaya. Nakita pa nga ni Kainet kung paano ako tumalon doon sa university noong naipasa ko ang first defense. Kasi hindi ko kaya. Totally na mentally block ako. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Ang dami ko ng review. No, ang dami ko ng pagsusulat, ang dami ko ng research, ang dami ko ng mga pagpapaliwanag sa librong ito. At the last day, nawala ako sa siguro dahil na rin sa puyat, sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung ano man ang kahihinatnan nito, tatanggapin ko. Take it. At during that time, because of I surrender everything to the Lord, nung nandoon na po dire-diretso, na para bagang alam ko, lahat-lahat pati tuldok ng naandoon sa librong idinidefend ko. Palapakan natin ng Panginoon. Now, what is the point? Hindi mo kailangan makipaglaban. Ang kailangan mo, i-allow si Lord na ipaglaban ka. Amen po ba? Amen. Don't fight. Hindi mo kakayanin. Hayaan mong si Lord ang makipaglaban sa iyo. You need to turn on the light. Activate Jesus in your life. Sabi mo sa tabi mo, i-activate mo si Lord sa buhay mo. Jesus naalala po ninyo si Jesus nung pumunta po dito sa lupa. Punong-puno ng kasalanan, oppression, pagkatakot, walang pag-asa. And darkness thought, ang pagkakaalam ng mundong ito, noong sinabi ni Jesus that I am the Savior, ang pagkakaalam nila, nagkakamali ka sapagkat ang aming hinihintay na Savior ay hindi magagaling sa manger. Amen po ba? Ang ine-expect namin na tagapagligtas ay manggagaling sa pinakamagandang lahi, pinakamayaman, kilala ng buong mundo. Sabi ni Jesus, hindi ako yung Savior. Pinanganak lang siya sa manger. Naguluhan yung mga tao. Amen po ba? Kasi ngayon na yung sistema nila. Sanay sila sa kadiliman. Sanay na sila sa sistemang
kinalakihan nila. Kaya ano pong nangyari? Minsan kapag may system sa church na ibinaba ang pastor, kailangan natin mag-level up. Yung mga kapatid natin, kailangan na nilang mag-level up. So bababa ngayon yung pastor ng isang sistema na kung saan medyo hirap sa mga members. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, magugulat kayo pagdating ng 2026. May mga training na tayo. Tatadtarin natin ang bawat isa ng prayer. At kailangan meron tayong nadadala sa church. Amen po ba? Meron tayong pinagpe-pray. Meron tayong vision, meron tayong goal. Ginaguide tayo ng mga leader natin. Amen po ba? Na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dati naman wala yan, pastor. Okay na kami yung ganito, pasimba-simba lang. Amen po ba? Okay na kami yung ganito, walang pray-pray. Ang hirap kayo mag-pray. Hindi ka sanay. Kaya ka weak. Amen po ba? Tignan niyo yung mga taong kulang sa prayer. Pag dumating yung pagsubok, shut down sila. Huwag kayo mahihiya kung naging minsan ganun kayo. Kasi kahit ako, naging ganun din ako. Pero sabi ng Panginoon, nak, huwag mong kakalimutan. May tatay ka. Meron kang tatay na handang yakapin ka sa mga panahon ng kadiliman ng iyong buhay. Yun yung tatay natin. Amen po ba? Huwag niyong iisipin na iniwan kayo ng Panginoon sa pangapanahon na sobrang hirap ng lahat. Dahil kung talagang iiwan tayo ng Panginoon noon pa. Amen po ba? Na-amaze lang ako kasi yung church na kung nasaan kayo ngayon, it's been 11 years. Never po tayong iniwan ng Panginoon. Kahit sobrang daming mga pagsubok ang pinagdaanan. Bagos, mas lalo pa tayong dinadagdagan ng Diyos. Ng mga workers, palakpakan natin yung mga workers natin. And we are so excited. In the future, malapit na, magkakaroon po tayo ng School of Servant Leaders na tinatawag. Sabi nga natin, School of Servant Leaders. And through that platform, that system, we're going to train leaders, we're going to train workers, volunteers na kung saan ang purpose is to glorify God. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Pangalawa, light reveals what darkness hides. Ang dami nating mga kadiliman sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung mga kadiliman ninyo. Hindi ko alam kung ano yung mga kasalanan ninyo, kung ano yung mga doubts ninyo, unfaithfulness ng bawat isa sa atin. Tingnan natin yung verse 4 to 9. Ang sabi doon, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Nakita po yun, sabi niyo doon, the light of all mankind. Ang ganda, no? Kailan yung time na na-realize mo na ang pag-asa pala ng business mo ay ang Panginoong Jesucristo? Kailan yung time na na-realize mo na ang kagalakan pala, ang pagiging masaya ng isang pamilya ay hindi sa pamamagitan ng dami ng pera sa bangko o ganda ng trabaho, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Amen po ba? Tingnan ninyo kapag ang magulang, tatay, nanay, kapag ang magulang at tatay at nanay, ang naging sentro nila, magpayaman, magpadami ng pera, apektado yung buong pamilya. Amen po ba? Anong ibig sabihin ni Pastor? Think about this. Dumaan sa time na kami mag-asawa, nagkaroon kami ng plano na lisanin ng South Korea. During that time, nagpapastor na po kami. May mga gustong kumuha sa amin sa ibang bansa. Hindi na pangyari. Sa madaling salita, na-distract po ako. Napaisip yung asawa ko. Mayroon pang mga situation na may mga opportunities to do a better, good business. At lahat ng mga yun pumunta sa amin. I mean, tawag dito, nag-download sa kaisipan namin. Apakaganda mga opportunity. Tama po ba? Pero alam niyo po, na-realize ko na hindi lahat ng mga magagandang opportunity nakakatulong sa ating mga spiritual na buhay. Minsan, or most of the times, kapag hindi align sa kalooban ng Panginoon, nadidistract tayo
naapektuhan yung pamilya natin. Naka niyo po? Sa atin po, mga individual, sa atin din, no? Naniniwala ko na merong calling ang bawat isa sa atin. Yung mga ba dito tinawag para maglingkod sa music ministry, no, sa media, sa invitation ministry na ngayon excited tayo diyan, ki-create tayo ng isang ministry na kung saan ki-cater sa mga bago, magi-invite, magpa-follow up. Are you excited with that? Excited ba kayo doon? O baka iniisip nyong, trabaho na naman yung pastor. Di ba? Excited tayo doon. Alam niyo po, kapag hindi naging sentro, hindi sa isip natin, hindi naging sentro na ginagawa ko ito because this is the mandate of God for me. Pag dumating yung time na may mga ibang mga opportunities na tingin natin napakaganda, pag hindi natin alam yung pinakadireksyon ng buhay natin, hindi natin alam kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, madali tayong babagsak. Bakit sinabing babagsak? Kasi hindi lahat ng mga opportunity nakakapag-uplift sa ating mga buhay. Minsan, yung mga magagandang opportunity na yan yung mga bagay na nakakapagbagsak sa atin sa ating mga spiritual na buhay. Amen po ba? So, ang sabi dyan, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Kaya minsan kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng solusyon ay nakikita sa ating mga kapaligiran o sinasabi ng mga ibang tao sa paligid natin. We need to go back to the original word, and that is the word of God. Pag hindi na natin alam at sobrang hirap na po tayo, intindihin yung nangyayari sa buhay natin, we need to go back to the word of God. Bakit? Ang sabi doon, the light that shines in the darkness. Kapag merong mga sitwasyon na sobrang hirap, yan yung darkness ng mundong ito. Yan yung sitwasyon, yan yung standard ng mundong ito. At minsan, o most of the times pa nga kahit sa ating mga laging nagsisimba, natitake over na, nakukuha na, no? Nalulukuban na tayo ng sistema ng mundong ito. Why not? Ang sabi doon, allow the light of God in us to shine. Upang mas makita natin yung pinaka-purpose ng buhay natin kung bakit tayo nandito ngayon sa mundong ito. Amen po ba? Amen? Light does more than comfort. Naniniwala po ako na sa mga very comfortable situations natin, may danger. Merong danger. Kaya ako, minsan pag sobrang comfortable na ako, nagtatanong ako, Lord, tapikin mo ako baka mamaya sobrang sobrang maayos ng lahat. Delikado 'yon. Amen po ba? Amen. Light does more than comfort, it exposes. Decorations hide cracks. Minsan pa nga, 'di ba? Ang ginagawa natin sa ating mga buhay, ganito. Merong isang potter na nasira at napakamahal ng pot na 'yan. Pero yung gumawa niyan, ni-reconstruct niya. Dinikit niya, nilagyan niya ng decoration, pinaganda niya, and then dinisplay niya. Maganda siyang tignan. Tama ba? Pero hindi na siya yon. Hindi na yung pinaka-original na pagkakagawa niya. Tama po ba? Minsan sa buhay natin, we're trying to decorate na dapat naman talagang makulaps na para mabago. Tama po ba? Dinedekorasyonan natin yung buhay natin ng mga bagay na ginagawa natin. Kagaya na lang ng mga kasalanang nakatago sa buhay natin. Ang alam natin, okay lang kasi ginagawa ng buong mundo yan. Hindi ibig sabihin na ginagawa ng buong mundo ay ginagagawin na rin natin ngayon. Amen po ba? Because that is the standard of the world. Dami namang hindi nagpe-pray. Okay na, hindi mag-pray. Wag nang sumali sa small group. Amen po ba? Ayaw kasi ng commitment ng mga tao eh. Amen po ba? Amen? Amen? Lightning reveals the reality. Iaalaw natin si Lord na liwanagan yung buhay natin at naniniwala po ako kapag inalaw natin yung liwanag ng Diyos, may expose yung mga kasalanan natin. Kasi sin hinder the movement of God or the move of God into our life.
Hindi nagkakaroon ng revival, ng breakthrough ang buhay ng isang Kristiyano kasi patuloy na rinire-decorate niya ang kanyang buhay. Hindi niya to inaalaw na ma-expose and let God move in his life. But once you allow God to enter, intervene, and change your life, naniniwala po ako na mararanasan natin ang mga breakthroughs. Hindi lahat ng mga nakasanayan natin ay tama. Minsan, kailangan po nating tanggapin sa sarili natin na sapat na yung mga panahon na nanatili ka sa ganung sistema. I think you need to get out from that comfort zone and allow God to level you up to the next level of your faith. Amen po ba? Amen. Are we excited to level up? Tignan mo yung katabi mo, tanungin mo nga siya, excited ka ba? Brothers and sisters, when light enters, when Jesus enters into your life, I would like to say, expect nyo po that sin will going to expose, motives will rebuild, and truth becomes unavoidable. Amen po ba? Amen. Sabi ni Jesus, sabi diyan, Jesus didn't come to make us feel good in the darkness. Amen po ba? Amen. He came to call us out of it. Nung pumunta siya dito, okay naman ang lahat. Okay na kami, Jesus. No? Okay lang kayo. Sige lang, gawin nyo lang yan. Hindi ganun eh. Nakita ni Jesus kung gaano kasama ang tao. Kung gaano ka kasama, kung gaano tayo kasama. And He is not very, tawag dito, hindi siya comfortable sa situation natin during that time. Ang pagparito ni Jesus is for us to what? Mapalaya tayo sa kadiliman ng mundong ito. Amen po ba? And once you invite or once you accept the light, itong yung ilaw na ito which is Jesus Christ, He na kung saan makikita po natin that may mga pagbabagong mangyayari sa buhay natin. The light reveals who we are. No? Sino ba tayo? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tinanggap natin siya, tayo mga anak ng Diyos. The light reveals what must change, kung ano yung mga dapat magbago. Bilang mga anak ng Panginoon, hindi dapat tayo manatili lang sa ganitong sitwasyon. Ang gusto ng Panginoon mag-level, parang ganito. Yung anak mo ba, gusto mong ganyan lang, hindi na siya lumaki? Of course, ayaw natin, tama po ba? If ever man gusto mo siyang lumaki, hindi mo siya hahayaan makapag-aral? Siyempre gusto natin at siyempre maghahanda tayo para sa pag-aaral nila. Tama po ba? At kapag nakapag-aaral na sila, hanggang doon na lang ba? Hindi mo ba hahayaan na makapag-asawa sila? At makita mo yung mga apo mo? Amen po ba? At siyempre, hindi ko lang alam kung buhay ka pa during that time. At siyempre, hindi mo ba hahayaan na yung mga anak mo na yan ay makita rin nila yung mga apo nila. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Panginoon. Kasi kung aaralin niyo yung Bible, hindi lang yung mga material na bagay yung gusto niyang ipakita sa atin. Even the miracles of God sa mga susunod na hirasyon na sa pamamagitan natin, gusto niyang makita niya yan. Gusto niyang maiparanas sa atin. Now, hindi mangyayari yon kung hindi mo i-allow si Lord to level up your life. Kung hindi mo hayaan si Lord na baguhin ang kaisipan mo, yung buhay mo, yung puso mo. Amen po ba? Amen. This is not about condemnation nung pumunta dito sa Jesus Christ. Hindi niya kinondemn ang tao. Amen po ba? Amen. Ang ginawa niya, nagkaroon po ng redemption. God only exposes what He intends to restore. Ang dami kasing nawala, ang daming nasira. Makikita natin sa Old Testament, ang ganda-ganda ng plano ng Panginoon para sa atin. Pero ito po ay nasira dahil sa kasalanan. Amen po ba? The revelation of God always precedes transformation. Ang nais lang naman ng Panginoon kung bakit niya ine-expose yung mga kasalanan natin is that He wants you and me to transform and experience the real life while we are still here on earth. Ang ganda kasi mga kapatid, maranasan yung a piece of heaven.
na tinatawag. Na wala pa tayo sa langit, pero habang nandito tayo sa lupa, nararanasan na natin kung ano yung nasa langit. Yun yung nais ng Panginoon. At kung hindi natin i-allow si Lord na gawin yan sa buhay natin, sayang. Amen po ba? Amen. Palapakan natin si Lord. And the last one, ang sabi dyan, light gives direction, not confusion. The world is confusing us. Right now, most of the times, ang sinasabi ng mundo, okay lang yan. Lahat naman ng mga bagay dito sa mundong ito ay binigay ng Diyos. Enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Di ba? May mga ganon. Enjoy mo lang. Enjoy mo lang. We are living by the grace of God. Di ba? May mga ganong katuruan ngayon. Tama po ba? Wala namang masama po doong i-enjoy. Pero naniniwala po ako na ang enjoyment na hindi nakakapagbigay ng glory sa pangalan ng Panginoon is sin. Amen po ba? Klaro po ba yon? Kaya wherever we enjoy, let us think about, nakakapagbigay ba ng glory sa pangalan ng dakilang Diyos? Yung ginagawa ko. Amen po ba? So, magiging aware tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Maging sa mga priorities natin. Sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Nag-glorify ko ba yung pangalan ni Lord sa mga bagay na ginagawa ko? Hindi ko kayo pwedeng bantayan. Never ko kayong babantayan. Ang magagawa ko lang po, ipagpe-pray ko kayo. Kaya ang battle na yan, it is between you and the Lord. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon kasi may church tayo. May small group kayo na palalakasin natin yan. Pagpasok ng January, may mga small group na po kayo. Sila yung mangangalaga sa inyo. Yan yung mga leaders, the primary leaders po. Kailangan nating magkaroon ng close communication para mas lalong ma-empower, mag-level up yung community natin, yung church na meron po tayo. Amen po ba? Sabi diyan, light gives direction. Si Lord, nung pumasok siya sa buhay natin, nagkaroon po tayo ng direksyon. Naalala ninyo, nung hindi kayo naging Kristiyano, okay lang ang lahat. Di ba? Pero nung naging Kristiyano kayo, nalaman nyo yung salita niya, ang daming mga bagay na kung saan nabuksan yung kaisipan ninyo, ito pala mali ito. Ito pala yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So nagkakaroon po ng direction. Nawawala yung confusion. Verse 9, ang sabi yun, the true light that gives light to everyone was coming into the world. Nakita nyo po doon, yung totoong liwanag. Bago dumating si Jesus, meron ng liwanag. Pero yun yung liwanag ng mundong ito na kung saan very confusing. Sabi doon, sabi niya, di ba? The true light. So, ibig sabihin, may mali. Mayroong hindi totoong liwanag. Nakuha niyo po? Kaya nga, di ba, nung pumunta si Jesus, nagulumihanan sila. In fact pa nga, di ba, ngayong Pasko, di ba, ang interpretation natin sa Pasko, kailangan maraming handa. Kailangan yung buhok ko naalala ko tuloy nung pagpasko na nung kailangan nakapag-reband, totoo naman nakapag-reband na si Samunim during that time. Oo, di ba? Kailangan bago pumasok ang bagong taon, kailangan nakapagpagupit ako. Di ba? Puno yung bigasan namin. Meron kami mga prutas na 12 peraso. Di ba? Lahat bilog. Kaya sobrang mahal ang mga bilog na prutas during that time at lugi yung mga nagbebenta ng pipino. Di ba? Walang bumibili. Lahat bilog. Di ba? Nagsimahalan din yung mga nagsuot ng mga polka dots na damit. Di ba? Kasi kailangan bilog. Pero kapag tatanungin mo, naging maganda ang buhay, hindi lang naman during that time, nabaon nga sa utang dahil nga yung pinambili niya ng kanyang damit ay inutang. Yun yung sistema ng mundo. Tama po ba? Pero nung dumating si Jesus Christ, hindi yun yung sinundan niya. In fact, dapat nga, ang expectation ng mga tao, manggagaling, ulitin ko, sinabi ko na sa inyo kanina ito, manggagaling doon sa pinakamayaman na pamilya. Pero mas pinili ni Jesus Christ ng Ama na ipanganak siya sa isang sabsaban. Salamat sa Panginoon kasi tinuturuan niya tayo kung ano yung
Most of the times, mga kapatid, nabubuhay tayo sa isang sitwasyon na kung saan dapat okay ang lahat. Pero pagdating ni Jesus Christ, ipinakita niya sa atin kung ano yung totoong kapayapaan, kung ano yung totoong kalayaan, kung ano yung totoong pagpapala. Amen po ba? Yung mga blessings na meron tayo, mag-ingat po tayo. Kasi darating yung time na pwedeng yung mga blessing na yan ang maging Diyos-Diyosan ng buhay natin. Amen po ba? Na kapag nawala yan, sobrang hirap nating tanggapin. Amen po ba? Pero kapag si Jesus Christ ang sentro ng buhay natin, pag merong nawala sa atin, and we acknowledge that what He gives, sometimes kinukuha niya yan to test us, kung faithful pa rin ba tayo or hindi na. At kapag nakita ng Panginoon na faithful ka, hindi lang dodoblehin niya yan, titriplehin pa niya. Why? Dahil naging mabuti ka sa mga panahon na sobrang hirap ng lahat. Naging tapat ka sa mga panahon na sobrang hirap ng lahat. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kadiliman, kinukonfuse tayo niyan. Pero ang liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoon, nagbibigay ng direksyon at clarity. Hindi mo alam yung purpose mo before, ngayon, alam mo na. Amen po ba? Amen. When light comes into our life, paths become visible. Alam mo na ngayon yung direction mo. When light comes into our life, yung mga decisions natin, mas lalong nagiging klaro. Tama po ba? When light comes into our life, yung purpose ng buhay natin na di-define. Dati hindi mo alam kung saang lugar ka napupunta. Pero ngayon, pinapag-pray ko na ngayon yung eto na yung pinakahuling church mo dito sa Korea, wala nang lilipat. Amen po ba? Wala nang lilipat. Sorry Eto na yung, pag-pray natin, Lord, eto na yung pinakahuling church ko sa South Korea bago ako umuwi ng Pilipinas. Amen. Hindi perfecto yung church na ito, pero dahil nandito ako magiging perfecto. No, biro lang. Anong ibig sabihin yun? Be a blessing to this church. Amen po ba? Sorry kailangan natin mag-level up. Ang dami mga kaluluwa nangangailangan ng kaligtasan. Huwag kayo dyan. Huwag kayong palipat-lipat ng church. Amen po ba? Huwag kayong masasaktan. Ganun talaga ang tatay. Kung tinuturing po ninyo akong tatay dito, makikinig po kayo. Nang sa ganon, tayo po ay patuloy na sabay-sabay po tayong lalago at magiging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sige po, palapakan na. Palapakan mo yung katabi mo. Kasi hindi na yan lilipat ng church. Okay? Hindi na yan lilipat ng church. Magdadala yan ng mga kapatiran dito sa church. Okay po ba? Amen po ba? Praise the Lord. Ang sabi dyan, Jesus is not just the light around us. He is within us. Nandito siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Nandito siya sa ating mga buhay. All we need to do is to acknowledge Him and let Him rule over our life. Ang sabi nga ni John dito, balikan natin, sabi niya, the true light that gives light to everyone. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? No believer is meant to be or to live confused. Yan yung manifestation. If Jesus is in us, if the light is in us, dapat walang confusion. Alam mo yung purpose mo, tama po ba? Don't worry, kapag hindi pa ninyo alam, nasa proseso naman yan. Kaya sa mga small group natin, dapat consistent kayo. Okay? This coming 2026, i-enforce natin yung bawat cell group natin. Tama po ba? Mga cell group, yung mga anim, dapat may goal tayo dyan. Ang goal natin, ano yung goal natin? Makapagdala ng isang tao. 10. Hallelujah! Praise the Lord! Madadagdag na tayo ng sakit ng. Ngayon po ba? Sabi doon, no believer is meant to live confused. Ang sabi diyan, no child of God is meant to walk blindly. Okay po ba?
mawawala na yung pagbubulag sa atin ng mundong ito. Okay, sabi diyan, no follower of Christ is meant to wander aimlessly. Magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng purpose, magkakaroon ng kalakasan, magpapatuloy tayo. Why? Because we know meron tayong malinaw na pananaw, meron tayong purpose, meron tayong layunin at naiintindihan natin kung bakit tayo nandito sa simbahang ito. Amen po ba? Itong Paskong ito, naniniwala po ako, bago natin lisanin ang 2025, naniniwala po ako na ipaparanas sa atin ng Panginoon yung totoong kahulugan ng purpose mo kung bakit nandito ka sa church na to. Amen po ba? Amen? Naniniwala ba kayo doon na ang pagparito ninyo ay isang napakalaking pagpapala sa community na nasaan kayo ngayon? Amen ba? Tignan mo yung katabi mo. Blessing ba yan sa church na to? Pag dumating yung time na hindi na siya nagiging blessing at nagiging katitisuran na siya, huwag mong i-condemn. Huwag mong i-condemn. Amen po ba? Kaya ka nandiyan para intindihin siya. I-remind siya na hindi yan yung purpose kung bakit nandito siya sa mundong ito. Kung bakit nandito siya sa church na ito. Amen po ba? Let us continue to be a blessing to everyone. Naniniwala po ako that this Christmas, meron ng revelation si Lord. Meron na siyang clear direction sa bawat isa sa atin. Meron na siyang blessing, and this blessing will give glory. Kapag pinaranas ng Panginoon sa buhay natin, ay nagbibigay ng gloria sa Kanya pong pangalan. Sabi diyan, light doesn't just show where you are. Amen po ba? It shows where to go. Merong direksyon, may clarity kung saan tayo patutungo. Amen po ba? So, once again, marami pa tayong mga tatalakayin buong buwan ng Disyembre in connection with the Christmas celebration. So, naniniwala ko, and I would like to say, mga kapatid, okay, don't settle for seasonal lights. Okay? Don't settle for seasonal lights. Kung meron namang eternal light na available na ino-offer sa atin ng Panginoon. Don't just decorate what God wants to deliver you from. Amen po ba? Don't hide what God wants to heal. Kung may mga kailangang i-expose na yan bago matapos ang taon. Nang sa ganun, magkaroon po tayo ng kagalingan. Magkaroon tayo ng panibagong buhay. Magkaroon tayo ng panibagong direksyon. Makita natin ang buhay natin. Pagpasok ng 2026, mas lalo tayo maging magbunga at maging kapaki-pakinabang sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Let the light confront your darkness. And let the light reveal your purpose. And let the light lead your steps towards the purpose that God wants you to be with. Amen po ba? Ang sabi dyan, I would like to say, last na po ito, Jesus did not come to decorate your life, mga kapatid. He came to what? To transform your life, because naniniwala po ako na hindi pwedeng gamitin ng Panginoon yung mga tao na kung saan hindi pa nababago. So anong dapat natin gawin? Let us allow God to transform us so that mas makita po natin yung purpose ng buhay natin, mas maging kapaki-pakinabang tayo at magkaroon po tayo ng totoong direksyon while we are still here on earth waiting for our Savior. Amen! Lord, salamat po Panginoon. Kami po ay patuloy na na-amaze, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa buhay namin. Hindi po namin deserve yung mga bagay na ito. Pero Lord, you're so amazing, Panginoon. Kita po ninyo kung sino po kami, kung paano nagsimula ang simbahang ito. Dami namin mga kapalpakan sa buhay, dami namin mga kapalpakan sa amin po mga ginagawa. Dami namin mga doubts, dami namin mga setbacks, Panginoon. Pero Lord, nandito pa rin po kami. Hindi po kayo nagsasawang turuan, i-guide, inire-remind niyo po kami of the purpose na meron po kami, Panginoon. Light of
Salamat po, Panginoon, sa liwanag na sa mga panahon sobrang dilim ang lahat. Sobrang hirap, Panginoon, ang aming pong pinagdaraanan. Nariyan ka. Patuloy, Lord, na sinisintihan mo ang amin pong mga ilawan. Nang sa ganun, Panginoon, sa amin pong mga paglakad, naroon ka. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang po namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nakikita po niyo, Lord, na kung saan hindi nakakapagbigay ng glory sa pangalan niyo. Lord, forgive us. Forgive us, O God. Hayaan niyo, Panginoon, ang pamilyang ito, ang church na ito, ikaw ang maging sentro. Hayaan niyo, Panginoon, ang church na ito, Lord, maging instrumento, Panginoon, upang marami pang makakilala sa iyo. Hayaan niyo, Panginoon, ang bawat isang nandito po, Lord, makita ng mga tao yung ilaw na nasa aming mga buhay. And that is you, Father God. Hallelujah, Jesus. Continue to use this church, oh God, for your glory. Tulungan niyo po kaming i-level up namin, Panginoon, ang aming pong mga buhay sa pamamagitan, Lord, ng inyong pong direksyon. Ang aming pong pananampalataya. Ang aming dakilang Diyos, salamat po. Naniniwala kami, Panginoon, na nagsisimula ka pa lang. Lord, nagsisimula ka pa lang sa church na ito. At marami ka pang mga gagawing himala, Lord, sa church, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa bawat pamilya na nandito ngayon, Lord, I know, Father God, may purpose ka kung bakit nandito sila ngayon. Hallelujah, Jesus. Lord, I pray sa mga kapatid namin, may mga confusion, oh God, na pinagdaraanan. Katagpuin niyo po sila, dakilang Diyos. Katagpuin niyo po sila sa mga panahon ng kanila pong kahinaan. Katagpuin niyo po sila, Panginoon, sa mga panahon na kung saan sila'y nagugulumihanan, aming dakilang Diyos. Ipakita niyo sa kanila, iparanas sa kanila, Panginoon, ang totoong liwanag. Salamat, aming dakilang Diyos. Patuloy ka namin sinasamba. At Lord, ina-acknowledge po namin that apart from you, we are nothing. We are nothing, oh God. Yes, Lord. Yes, God. Pwede bang palampakan natin ang dakilang Diyos? We bless your name, oh God. We bless your name. We bless your name. We bless your name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 God bless everyone. Hallelujah.